Sabi po ni Congressman Terry Ridon, mga kabida, isa ako sa mga prosecutors dyan po sa House of Representatives, mga kabida, na lumiliit na raw ang mundo po ni Vice President Sara Duterte. Okay, bakit? Dahil bulto-bulto daw yung mga documentary evidence po, mga kabida, na kanila kong naisubmit na dyan po sa Senate Impeachment Court. Ito po'y patungkol ho sa Article 1, mga kabida, ito hong confidential funds, okay, misuse of confidential funds na kanila hong ibinabato na aligasyon, laban ho sa Vice Presidente, po, mga kabida. Eto, babasahin ko muna ito hong article ng Ang Batas PH, Titingnan natin kung lumiliit ba ang mundo po, ng Vice Presidente, mga kabida. Okay? Lumiliit na ang mundo ni VP Sara. Okay, ito yung titulo po, mga kabida. House Prosecutor and Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said Vice President Sara Duterte is facing mounting pressure as more documentary evidence is being presented before the Senate Impeachment Court. Okay? Speaking at a press conference on Thursday, Ridon said, lumiliit na ang mundo ng ating pangalawang Pangulo. He made the remark following the submission of subpoenaed documents by Banks and Anti-Money Laundering Council o AMLAC, mga kabida. According to Ridon, the growing volume of documentary evidence is expected to strengthen the prosecutor's case involving Duterte's alleged unexplained wealth and the purported misuse of confidential funds. Alright? So, yun yung naging pahayag po, mga kabida ni Saro Congressman Terry Ridon, isa ho sa mga miyembro po ng prosecution team, mga kabida. Ngayon, eto yung tanong. Okay? Bakit ho nasabi ho ni Ridon na lumiliit na po ang mundo ni Sara Duterte, mga kabida? Kung ang pagbabatayan lang po niya, ito hong mga bulto-bultong mga dokumento na nakuha po nila sa pamamagitan po ng subpoena, na inisyu po mga kabida ng impeachment court dito sa mga bangko, okay, kung saan po meron pong mga accounts, ito kung si VP Sara at ng kanya kong asawa po, na si Attorney Manscarpio. Okay? Pati itong mga dokumento po mula sa AMLAC po, Anti-Money Laundering Council po, mga kabida. Okay? Hindi ba alam ni Congressman Terry Ridon na meron ding kopya, ito kung si Sara Duterte, kung ano man pong mga dokumento na hawak po ngayon ng prosecution team? Okay? Sa totoo lang po, 2 years ago na po, okay? Meron pong ganitong mga dokumento po ang hawak ito kong defense team, Naalala ko po yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, na since 2024 po, pinaghahandaan na po nila ito kong alleged misuse of confidential funds ng Vice Presidente under the Office of the Vice President at Department of Education po, mga kabida. Yun kasi yung binabato po nasa 600 million plus po, lahat-lahat mga kabida. Ang sinasabi hong misuse ng Vice Presidente na budget sa ilalim po ng confidential funds, mga kabida. Okay? And since 2 years ago, meron na po silang ganitong mga dokumento po, Ibig sabihin po, mga kabida, pinag-aralan na po nila ito. Okay? Bago pa man nakuha ng prosecution, mga kabida, ito kong mga dokumentong ito, So, sa madaling salita, kalkulado at kabisado na po ng kampo po ng Vice Presidente itong mga dokumentong ito, mga kabida. Alam na po nila kung ano ang magiging takbo po ng mga tanong ng prosecution at ang mga sagot dito, mga kabida. Kaya nga, kung mapapansin ho ninyo, mga kabida, itila kampanting-kampante po, ito hong kampo po ni VP Sara, itong mga abogado po niya. Pagdating ho dito sa confidential funds, mga kabida. Dahil para sa akin, based on my own observation po, mga kabida, itong Article 1, okay, misuse of confidential funds,
ito yung pinakamadali po na article sa 4 na mga articles of impeachment. Pinakamadali po ito. Dahil matagal na po nilang ininsayo ito, mga kabida po. Okay? The more you practice, the more you achieve something, and the more you win. Okay? Yun yung matindi po, Kaya nga, huwag hong maging kampante po ito hong si Ridon, mga kabida, at itong mga miyembro po ng prosecution panel na tila lumiliit na po yung mundo ng Vice Presidente. Dahil sa totoo lang po, hindi po totoo yun. Mas lalo hong lumawak po, okay, yung mundo po ng Vice Presidente, mga kabida, po. Kung ang pagbabatayan po natin, ito hong Article 1. Okay? Dahil gaya ng sinabi ko po, mga kabida, kabisado na po ng defense team itong article na ito. Kasi matagal na po nilang ininsayo ito, mga kabida. Mantakin nyo 2 years ago pa, 2024. Alam na po nila na ito po ay isa ho sa mga ibabatong article po, okay? Impeachment article laban ho sa Vice Presidente, mga kabida. Kaya pinag-aralan na po nila ito. Okay? Ang malungkot lang po dito, mga kabida, bago lang po, pinag-aralan po ng prosecution ito. Samantalang sa defense, mga kabida, ang tagal na po. Halos kabisado na po nila yung mga dokumentong yun, mga kabida. Kahit na po, hindi po nila titignan yan. Kabisado na po, mga kabida, yung mga dokumentong yan. Kaya nga, nung sinabi po ni Congressman Terry doon na lumiliit na po ang mundo po ng Vice Presidente, parang nasa isip ko po, mga kabida. Ano ba to? Para bang nananaginip po ng gising. Ito hong si Ridon, mga kabida. Okay? Well, abangan natin yan, Kasi ngayong araw po, mag-umpisa na po ito hong Article 1. Ito hong confidential funds po, mga kabida. At isasalang po ng prosecution yung unang witness po. In fact, isa ho sa mga witnesses po ng prosecution po, mga kabida, ito hong mga taga-commission on audit. Okay? Nagbaka sakali siguro ito hong prosecution na madadali ho si Sara Duterte dito ho sa commission on audit, considering meron po silang inisyu po na notice of disallowance po, mga kabida. Naalala po ninyo yung isa ho sa mga proceedings po ng Committee on Justice, kung saan po inimbita po, mga kabida, ng Committee on Justice diyan po sa House of Representatives, yung official po ng Commission on Audit. At sinabi po niya, mga kabida, na nag-issue po sila ng notice of disallowance po, sa budget po ng Vice Presidente, mga kabida. At ang palagay po ng prosecution po doon, eto na, malaking bintahe ito. Okay? Pero according to some legal experts po, mga kabida, ang notice of disallowance po ay parang lang yan sinisita ka lang, bakit kulang to? Bakit inalaw mo ito? Parang ganun lang, mga kabida. Pero kailangan po ng verification yan, mga kabida, mula sa Office of the Vice President. Kaya nga, bago po ma-lift yung notice of disallowance po, mga kabida, meron po yung anong tawag po dyan? Meron pong comparison of notes. Okay? Yung notes po ng COA at saka yung notes po ng Office of the Vice President, mga kabida. Doon po malalaman kung talagang meron pong notice of disallowance talaga, mga kabida. Normal na kasi yan sa mga auditing po, mga kabida, yung notice of disallowance. Pero yan po ay nare-repair yan, mga kabida, po. Okay? Nare-repair talaga yan at the end of the day. Hindi po yan siya masasabing meron na pong ginawang abnormal at saka irregularidad po, ito hong si Vice President Sara Duterte, pag meron pong notice of disallowance mula sa Commission on Audit po, mga kabida. Kaya, nung narinig ko po yung sinabi po ni Ridon, na lumiliit na po ang mundo, para bang napaisip po ako, mga kabida, na siguro sa palagay po ng prosecution, bentahin na po nila ito, mga kabida. Hindi. Ako sigurado po ako, mga kabida, may pasabog po itong kampo po ni VP Sara. Kasi kung naalala po ninyo, may sinabi po si Attorney Michael Pua po, mga kabida, na meron po silang surprise witnesses. Okay? Surprise witnesses, mga kabida,
sa bawat article. So since ito po ang pinakamalakas po na kaso po ng prosecution, ito hong Article 1, okay? Confidential funds po, ano? O misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay? Sa panig naman po ng depensa, ito po yung the weakest case para sa kanila. Alright? The weakest case po ito. Okay? So, let's see. Abangan natin ang susunod na kabanata po, ano, mga kabida. Kung paano ho, okay? Kung paano ho gawing maliit ang mundo po ni Sara Duterte dito sa mga ebidensyang ipepresenta po makabida ng prosecution team. Okay? O baka naman po, mabaliktad po, ano, makabida. Imbes na ma-surprise at ma-shock po si Sara Duterte sa kanilang ipepresenta, baka naman po ang prosecution po ang ma-surprise at ma-shock po, ano, makabida sa counter evidence at witnesses po, ano, makabida na ipapakita at ipepresenta po makabida ng defense team. Yun yung aabangan po natin, ano, sa mga darating na mga araw po, ano, mga kabida. Okay? Marami dong mga witnesses daw ang iprepresent itong prosecution panel po, ano, mga kabida, with regard dito ho sa confidential funds, ano, misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Titingnan natin kung sino-sino itong mga witnesses na ito, ano, mga kabida. Again, prior ho sa pagdinig, meron na po silang mga inilatag na mga pangalan ng mga witnesses po, ano, mga kabida. So most probably, alam na po ng defense kung sino-sino itong mga witnesses ng prosecution, ano, mga kabida. Okay? Mind you guys, meron ding common witnesses po, mga kabida, ito kung prosecution at saka defense, ano, mga kabida. Kung meron pong witness ng prosecution, pwede ho nila itong gawing witness din ng defense, ano, mga kabida. The same with prosecution. Okay? Kung meron man pong witness itong defense, pwede ho nilang gawing witness din, ano, mga kabida. So, ang tawag dyan is common witnesses, ano, mga kabida. Okay? So, abangan po natin tong ongoing trial po ni Vice President Sara Duterte. Kung talaga bang lumiliit ba ang mundo ng Vice Presidente po, ano, mga kabida, sabi po ni Congressman Terry Ridon, ano po. Okay? Para po sa inyong komento at pananaw po, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.